Pulse Asia, pinangatawanan na ang pagiging false Asia? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Mukhang tuloy-tuloy po talaga ang pagmamind condition ng mga kalaban ng gobyerno. Kung matatandaan po natin, may kumalat na mga balita na nung nakaraang eleksyon, meron po mga galawan ang DDS na China-funded. Nung nakita natin na tuloy-tuloy ang kanilang paninira sa gobyerno, sa mga kandidato ng alyansa at kay President Bongbong Marcos. At hindi po natapos yan nung eleksyon. Sa aking palagay, yan po ay magpapatuloy hanggang 2028. Kaya po malalakas ang loob ng mga DDS magpakalat ng fake news. Kahit na madali naman silang i-debunk dahil funded po sila ng China. Aminin man nila yan o hindi dahil yan po ang natuklasan ng gobyerno bago pa mag-eleksyon. At siyempre matapos ng eleksyon na to, nakatuon na sila sa 2028, magpapatuloy pa rin po ang kanilang paninira. At isa na dyan ay through the surveys. Ako nung time ng eleksyon, inilalabas ko po yung mga resulta ng mga survey firms doon sa mga nag-top sa senatorial preference. At lagi kong sinasabi na ang mga surveys ay guide lamang. Hindi naman po kung ano ang lumabas sa survey, yun na ang lalabas sa pinaka-final result. At yun nga po ang nangyari. Sinabi din po yan ng Okta. Ayon po dito sa GMA News, surveys are not crystal balls. Surveys are not a crystal ball. They are not a guarantee and they are really just a snapshot of that particular time. So again, kung may makikita tayong survey, hindi po nangangahulugan na yun na ang totoong damdamin ng taong bayan. Ito po kasing Pulse Asia, noong panahon na naglalabas ako ng mga senatorial surveys, lagi pong nababatikos. Ang dami ko pong natatanggap na comment na ang Pulse Asia daw ay false Asia. Dahil kung paghahambingin mo yung mga surveys na lumabas dati, laging naiiba ang Pulse Asia. Para daw bang nag-aala Publicus Asia ito? Dahil alam naman po natin ang Publicus, ang CEO niyan ay isang solid Duterte fan. Ano nga ba pangalan nito? Malutikia. Ngayon naman, itong Pulse Asia na tinatawag ng marami na false Asia ay naglabas ng isang survey na katawa-tawa naman at very, very unbelievable. Mantakin nyo, dun sa kanilang inilabas na survey ngayon, ayon po sa GMA News, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s trust rating stood at 32%, while Vice President Sara Duterte was at 50%. And ito pa, Rodrigo Duterte's ratings was at 63%. Sinong inuulol ng Pulse Asia na to? Ngayon pa lang, 3 years away from the 2028 presidential elections, nangungundisyon na sila ng isipan ng taong bayan. Bongbong Marcos, 32%. Sara Duterte, 50%. Rodrigo Duterte, 63%. Sino po inuulol ninyo? Sino ang niloloko ninyo? Mga DDS? Siyempre sa mga DDS maniniwala dito. Unang-una, para sa mga DDS, santo si Rodrigo Duterte. Kahit na inamin na ni Rodrigo Duterte na siya ay mamamatay tao. Yan po ay hindi fake news dahil nanggaling mismo yan kay former President Rodrigo Duterte na marami na siyang napatay. Dito nga mula sa The Guardian, BBC, The New York Times, ang kanilang mga headline, Philippines President Rodrigo Duterte says he personally killed drug offenders. Sa BBC naman, Philippines President Rodrigo Duterte has admitted he personally killed criminal suspects as mayor of Davao. Sabi naman sa New York Times, I cannot lie, sabi ni Rodrigo Duterte, confirming he did kill criminal suspects as a mayor. Yan ba ang iidolohin ng 63% ng Pilipino? Hindi lang yan. Wala na sa katinoan ang sasamba kay Digong. Isang taong hindi marunong rumispeto ng relihiyon ng may relihiyon. I believe Muslim po yata si former president. Kaya kung ganun na lang banatan niya ang mga Katoliko. Hindi ba't tinawag pa niyang stupid God ang ating Panginoon Diyos? At ano ang mangyayari sa 63% na bumoto kay Rodrigo Duterte bilang most trusted?
hihintayin kayo ni Digong sa impyerno dahil di ba yun ang sinabi niya? Hihintayin niya kayo sa impyerno kung saan ang presidente ay si Sara Duterte. Sara Duterte at 50%. Ano ba mga DDS? Ipakita nyo nga kung ano ang nagawa ni Sara Duterte sa nakaraang 3 taon. Kung hindi ang manira ng gobyerno ni President Bongbong Marcos kung saan as Vice President kasama siya sa gobyernong yun. Minura-mura niya si President Bongbong Marcos, ipapapatay niya si BBM at si Lisa Araneta Marcos at ang pinsan nitong si Martin Romualdez. Nakita niyo yung mga meltdown niya, ang lulutong ng mura, ipahuhukay niya ang labi ni Apo Lakay at isasaboy sa West Philippine Sea. Ito ba ang sinasabi ng taong bayan na may tiwala kayo dito? At si President Bongbong Marcos na napakadami ng nagawa at marami pang ginagawa, 32%. Sinong lolokohin nyo, Pulse Asia? Kinukondisyon nyo ang taong bayan na maniwala na mataas ang rating ni Sara sa kanidigong? Sabagay sinabi nga ng taga-Okta, hindi naman po crystal ball ang mga surveys. Nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi. Sabi pa dito sa survey ng Pulse Asia, 50% disagree, 28% agree with impeachment case versus Sara Duterte. Ibig sabihin, majority ng Pilipino ayaw sa impeachment. Samantalang 28% lang ang nag-a-agree na dapat siyang ma-impeach at mawala sa pwesto. Sabi din dito sa Pulse Asia, more than half of Filipino registered voters disagree with the arrest of former President Rodrigo Duterte to face charges before the International Criminal Court in connection with the killings under his administration's war on drugs, according to Pulse Asia's latest survey. O hindi ba naman ang paghahalataan, itinapat pa nila sa nalalapit na impeachment trial ni Sara Duterte para paniwalain nila ang taong bayan na mali ang pagkaka-aresto kay Digong at mali ang pagkaka-impeach kay Sara Duterte. Pero tingnan natin ang ibang survey firms. Ano kaya ang masasabi nila sa impeachment ni Sara at sa pagkaka-aresto ni Digong? Sabi dito sa ABS-CBN News, 6 in 10 Filipinos back Duterte trial at ICC. Sabi po yan sa isang survey. About 62% of Filipinos believe it is important for former President Rodrigo Duterte to stand trial before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity linked to his war on drugs, according to a WR Numero research poll. Meanwhile, 20% of survey respondents disagree with Duterte's ICC trial, while 19% were unsure. Ito po ay inilabas na balita ng ABS-CBN noong April 11, 2025. 61% believe that the investigation and subsequent trial will help uncover the truth about drug war killings. So, aling survey ang kapanipaniwala? Itong Pulse Asia na nagsasabing 58% disagree with Duterte's arrest to face ICC? O itong 61% na naniniwala that the investigation and subsequent trial will help uncover the truth about drug war killings? Tingnan naman natin yung rating ni Sara Duterte. Sabi dito sa isang survey na inilabas ng Inquirer.net, 84% of students want VP Sara Duterte removed from office. A total of 84.8% of students nationwide believe that Vice President Sara Duterte should be removed from her position, according to a recent survey conducted by the Center for Student Initiatives, a student-directed research institution. Based on the survey results released by CSI, 84.8% or most of the respondents want Duterte to be removed from office. 12.2% answered otherwise, while 3.1% said they were undecided. Yan po sa mga estudyante pa lang. Nationwide, 84.8 na ang gustong matanggal si Sara Duterte sa kanyang pwesto. So saan nanggaling yung 50% na trust rating na sinasabi ng Pulse Asia? Galing naman sa The Philippine Star, 41% for, 35% against VP impeachment.
Ayon po sa isang survey, more Filipinos support the impeachment of Vice President Sara Duterte than those who are against it. A commissioned survey conducted by social weather stations. Ginanap po yung survey December 12 to 18 noong 2024. At nakita ng Strat-based group yung nagpakomisyon that 41% support the impeachment of the Vice President. At kapag ikaw ay nagsupport na sa impeachment, imposibleng magbago ka pa ng isip dahil nakita mo na nga na dapat at karapat-dapat ma-impeach at matanggal sa pwesto si Sara Duterte. Support for Duterte's impeachment was highest among those in Balanced Luzon at 50%, followed by those in Metro Manila at 45%, the Visayas at 40%, and Mindanao at 22%. So ano itong sinasabi ng Pulse Asia na 50% ang trust rating ni Sara Duterte? Hindi niyo mabubudol ang taong bayan, Pulse Asia, na paghahalata tuloy na something fishy is happening right at your doorstep. Kaya hindi niyo maalis sa taong bayan na tawagin kayong Pulse Asia. Halatang halata naman kasi, sana tinaas-taasan niyo naman ng konti yung kay PBBM. Pero at 32%, si Sara 50%, at si Digong 63%, nakakawala naman ng amor sa mga Pilipino. Kung ganyan naman pala tayo, mas sinusuportahan pa natin ang taong umamin na siya ay mamamatay tao, ang taong umamin na ang tanging kasalanan daw niya ay ang EJK, na ang taong umamin na hindi niya kayang tapusin ang problema sa droga in 3 to 6 months. Ang dami pa eh. Tapos ipapakita nyo na diyan kayo nagtitiwala, 63% of Filipinos, hindi po makatotohanan yan at hindi katanggap-tanggap. But again, oo, maniniwala mga DDS dyan. Yan naman ang gusto ng mga DDS eh, mga fake news. Dahil pare-pareho kayong mahilig magpakalat ng fake news. At paano tayo maniniwala dyan sa Pulse Asia? Okay, inilabas nila yung survey na yan ngayong May. Ito rin pong survey na to inilabas May 10, 2025. At ang sabi dito, President Marcos gets 61.8 satisfaction rating, highest in government. Under President Ferdinand R. Marcos Jr., the Office of the President received a 61.8 satisfaction rating in a recent survey, the highest among government officials as the administration delivered the promised 20 pesos per kilo rice and other social programs. The latest Tangerine nationwide survey conducted from 8 to 9 showed a significant 10% increase in the president's rating. The survey said the president's high satisfaction rating is primarily driven by support from the lower income classes and from those residing in rural areas. The Tangerine survey findings supported the Okta research report that President Marcos remains the country's most trusted government official. So, kaninong survey kayo maniniwala? Sa Pulse Asia o dito sa Tangerine at Okta Research? Baka naman talagang gusto lang maiba ng Pulse Asia. Pero, sadly, hindi po kakagatin ng taong bayan yan. Dahil kung lalabas lang kayo at magtanong-tanong sa labas at hindi sa iilang tao lamang na usually ginagawa sa mga surveys, malalaman nyo po na si President Bongbong Marcos pa rin ang may pinakamataas na trust rating among the Filipinos. But then again, kanya-kanya pong paniniwala yan. Kung gusto nyong maniwala sa Pulse Asia, so be it. Kung gusto nyong maniwala sa Tangerine at sa Okta Research, edi mas mabuti. Dahil mahirap pong maging biktima ng maling impormasyon. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agnina.